Sa loob ng pabrika, maaaring mangyari ang iba't ibang sitwasyon na may kaugnayan sa sunog, kaya't dapat alam ng bawat empleyado ang mga pangunahing patakaran sa kaligtasan at mga paraan ng pagtugon sa apoy. Una, tandaan na kung ang mga apoy ay lumalagpas sa taas ng katawan ng tao, hindi dapat subukang patayin ito ng mag-isa. Sa ganitong sitwasyon, kinakailangan ang agarang paglikas at ipagbigay alam sa nakatataas, natatawag sa mga propesyonal na serbisyo. Kapag maliit lamang ang apoy at hindi lumalagpas sa ating taas, maaari nating gamitin ang fire extinguisher na may pulbos o tubig. Sa pagkakataong iyon, alisin ang clip, hawakan ang hose ng extinguisher gamit ang isang kamay at pindutin ang lever gamit ang kabilang kamay, habang dahan-dahang itutok ang daloy ng extinguishing agent sa spiral mula sa panlabas na gilid ng apoy patungo sa gitna hanggang tuluyang mapatay ang apoy. Kung sakaling masunog ang damit ng isang tao, panatilihin ang kalmado at kumilos agad. Kung may fire blanket o iba pang makapal na tela, hindi gawa sa sintetikong materyales, sa paligid, maaari mong balutin ang taong nasusunog upang putulin ang daloy ng oxygen. Kung wala naman fire blanket, maaari mong utusan ang taong ito na humiga sa sahig at gumulong na makatutulong din upang matigil ang apoy. Kung mayroong emergency shower o iba pang pinanggagalingan ng tubig, dalhin ang posibleng naapektuhan doon at agad na palamigin ang nasunog na bahagi. Palaging tawagan ng tulong, ipaalam ito sa nakatataas at tumawag sa emergency services. Sa pabrika, madalas na may mga fire doors o fire curtains na automatikong nagsasara kapag na-activate ang alarma at hinihiwalay ang iba't ibang bahagi ng gusali. Layunin nito ang pagbagal sa pagkalat ng apoy at usok upang bigyan ng oras ang mga tao sa ibang bahagi ng gusali para lumikas. Hindi dapat harangan o hadlangan ang pagsasara ng mga ito Kapag na-activate ang fire alarm, agad na bumaba ang mga pinto. Dapat mabilis na lumikas mula sa apektadong lugar at magtungo sa pinakamalapit na emergency exit o assembly point. Kung sakaling magkaroon ng malawakang sunog, agad na itigil ang trabaho at magtungo sa itinalagang assembly point. Habang nag-e-evacuate, maaari kang tumulong sa mga kasamahan, ngunit lamang kung hindi nito ilalagay sa panganib ang iyong buhay. Huwag bumalik sa lugar ng panganib kung malubha ang sitwasyon. Ipaalam na lamang sa emergency services ang lahat ng maaaring naiwan sa gusali. Kung makakita ng taong nangangailangan ng tulong at hindi masyadong malaki ang apoy, maaari mo siyang subukang ilabas. Ngunit sa matinding sitwasyon, ang pangunahing prioridad ay ang agad na ipaalam ito sa nakatataas at tawagan ang bumbero. Obligadong dapat malaman ng bawat empleyado kung nasaan ang pinakamalapit na emergency exits, fire extinguishers, alarm buttons, at assembly points, pati na rin ang tamang paggamit ng fire doors. Laging sundin ang mga utos ng nakatataas na namamahala sa paglikas at rescue operations. Kapag may lumitaw na apoy na mas mataas kaysa sa iyong katawan, agad na lumikas mula sa apektadong lugar, bigyan ng babala ang iba, at ipaalam ito sa mga responsableng tao para sa kaligtasan. Sa mga sitwasyong may mababang apoy, maaari mong subukang patayin ito gamit ang fire extinguisher, ngunit lamang kung ligtas ito. Sa anumang kaso, pagkatapos gamitin ang fire extinguisher, ipaalam ito sa nakatataas upang mapalitan ang ginamit na unit ng bago. Dapat ding iulat ang anumang napansing mapanganib na sitwasyon. Kumukutitap na mga kable, sirang estruktura, hindi maayos na gumaganang kagamitan upang maiwasan ang mga posibleng aksidente. Ang pinakamahalaga ay manatiling kalmado, iwasan ang panik at mahigpit na sundin ang mga itinalagang pamamaraan sa kaligtasan.